Mga kapatid, kahapon dinating tong crosswind na to. Sportivo, no? Sportivo, Automatic transmission. Nakatowing na. Nakatuwing, sir. Ano sabi ng may-ari nito? Tumirik daw. Tumirik. Tapos nagpalit sila ng feed pump. Feed pump. Kasi, Ano pa? Yun lang yung nakwento sa akin, sir. Pahinto-hinto daw to, Oo. sabi. Gamitin, i-start, tapos mamamatay. Start, mamamatay. Ngayon, dinala sa atin, hindi na talaga mapaandar. Ano ba yung una mong ginawa para mapaandar to? Chinik yung fuse, tapos Okay. ECB. Ay, yung shut-off. Shut-off valve. Fuse sa shut-off valve. Oo, okay naman. Okay naman, sir. Okay, tapos, nagpalit ka na yata ng shut-off valve Pinalitan ko na, sir, para sigurado. para sigurado. Ayaw pa rin umandar. Ayaw pa rin. Pero malakas ang buga ng diesel dito sa Malakas yung buga ng diesel sa mga injectors. Oo. Kasi makikita mo naman pag niluwagan mo yan, ano? Ngayon, eto na mga kapatid. Ang findings namin dito, loose compression to. Kahit na bumubuga ng diesel, doon sa mga injectors, wala namang nako-compress. walang nakukuha. Wala siyang nako-compress na hangin. Kahit na sabihin mo nga, nilagyan pa namin dito ng ng brake cleaner. No, naglagay kami ng brake cleaner diyan, some kind of alcohol 'yon para lang makatulong na sumalubong, no? At mag-ignite 'yon, mag-combust 'yon, ayaw pa rin. Ngayon, sabi ko kay Rudy, tignan mo nga kung mapipihit dito sa belt. Ba't napipihit ko? May ikot nga, sir. Ha? Tulungan mo nga ako dito. Sige, tayong dalawa. Tulungan mo ako. Napipihit namin. Sige, isa pa. Isa pa. Tignan mo. Alam nyo mga kapatid, kung maganda yung makina, walang problema, yung mga piston, walang singaw, hindi mo mapipihit dito yan. Kaya nga ginagamitan namin ng lyabe yan doon sa crankshaft. Diba sa tornilyo para mapihit mo itong gitna, yung crankshaft. Ito napipihit natin, ibig sabihin loose compression. Ito tignan niyo mga kapatid Kausap ko yung may-ari nito, yung kapatid ng may-ari. Iisa-isahin ko to. Dito pa lang sa makita mo ganito ang kondisyon nitong radiator niyan, puro kalawang. Puro kalawang. Tapos dito kalawang din. Dito kalawang din. Yan tignan nyo. Tapos yan, kitang-kita rito na puro kalawang, malamang ito nag-overheat. Matinding overheat ito, hindi lang sinasabi nung nagda-drive nito. Tapos sinabi dun sa may-ari na namamatay-matay lang daw yung makina. Kausap ko kasi, yung kapatid ng may-ari Hindi naman siya nagda-drive. So ngayon, ang sabi ko sa may-ari nito, kailangan nating buksan yung makina. Uunahin ko sa cylinder head lang muna para makita natin yung problema. Kasi ito malamang nag-overheat ito. Ngayon, nag-loose compression siya kaya hindi na natin mapa-start. Yung radiator nga, barado Walang tubig. Walang tubig. Nung dinala dito, pinapaandar namin ang lakas ng usok dito. Yung cranking pa lang yun hindi pa umaandar yung Lakas ng usok, sir. ang lakas na ng usok dito. Ano pa lang yun, cranking pa lang yun. Ayaw pa talagang umandar ng makina, umuusok na dito. Ganun siya katindi ang blow-by. Baka nga pag umandar to, sumirit na dito Tumalsik na langis. Yung langis, sisirit na Basang-basa langis na po ito. dyan Oo. Basang-basa na ng So yun muna, sabi kasi ng may-ari, isama ko to sa vlog. Bago matapos itong vlog ko ngayon, papakalas ko na itong cylinder head para makita po ninyo. Pero ito mga kapatid, meron po akong babanggitin sa inyo ngayon. Kasi ito, kinuha ko itong sa post po ni Jeep Doctor. Kilala nyo ba si Jeep Doctor? Kasamahan din po natin yan sa Eni, no, sa Gran Toro Oro. Kinuha ko to sa post ni Jeep Doctor sa FB. Ito po yung sabi sa kanya nung mga nag-comment po doon sa kanyang vlog sa FB. Sabi niya, "Boss, normal lang magpitik ng odo para tumaas value ng sasakyan. Dapat alam mo yan. As long as wala problem major parts, not a big deal yan. Huwag mong i-expose ang mga buy and sell dahil may pamilyang pinapakain at pinapaaral yan sila. Kung kakarampot nakita, malaking tulong yun. Na yun, Brad, huwag kang bida-bida sa social media." Ayan mo na. Sabi nitong nagba-buy and sell na to, Rudy, normal daw na pumitik yung baguhin yung odometer. Normal ba yun? Hindi, sir, kasi mahirap din sa bibili. Luma na yung sasakyan, yung takbo. Hindi, tsaka panluloko yun Oo. Ang akala nung bibili, ang tinakbo niya 30 lang. Yung pala 130 na. No? Sabi nung nag-comment na to, yun daw mga gumagawa doon, wag daw i-expose ni Jeep Doctor. Kinuha ko kasi sa vlog ni Jeep Doctor to
At kakarampot lang daw yung kita nila. Paano magiging kakarampot yun? Nanloko ka. Baka nga yung halaga ng sasakyan na yon, sabihin na natin 100 na lang, binenta mo ng 200 eh. Dahil nga pinababa mo yung odometer eh. Kakarampot ba yon? Malaki sir, malaki. Malaki yun. Ituloy pa natin yung sinabi niya. Yung brother-in-law ko, buy and sell din. Namimitik din. Pero madami nang natulungan yun. Puto, namimitik, madami daw natulungan. Paano naman nakatulong yung namimitik ng odometer madaming natulungan? Sa tingin mo ba maraming natulungan yon? Hindi sir, kasi kung maraming sira din yung sasakyan. Ilan yung mga sasakyan ginawa natin dito na pinitik yung odometer, ang daming problema, pati na pa general overhaul pa. Madami na po. Natulungan ba nila yon? Hindi. Umiiyak nga yung mga may-ari ng sasakyan eh. Gusto nga ibalik sa binilihan eh. Gustong ibalik. Yung iba nga, nagkakaso pa eh. Kaso hindi na sila makita. Itong mga buy and sell na to, itong mga namimitik na to. Matitindihan. Ito pa sabi niya, malaki donate niya tuwing may outreach program kami. Masama na ba yun? Kaya naman pala. Mamimitik sila ng odometer, magbebenta sila ng mga dinaya nilang sasakyan, tapos nagdo-donate daw sila doon sa outreach. Nako, kung alam lang nung grupo nyo, yung nangunguna dyan sa outreach nyo, na yung idinodonate nyo ay galing sa masamang paraan, baka hindi tanggapin yung dinodonate nyo. Aminado ka sabi mo, malaki donate niya tuwing may outreach program kami. Masama ba yun? Wala kang respeto sa kapwa mo. Sinasabihan si Jeep Doctor, wala daw respeto sa kapwa. Irirespeto mo ba yung mga ganito? Panluloko eh. Panloloko. Tama ba yun, yung mga nag-outreach dyan? Yung kasing outreach yung parang katulad sa amin lingap sa mamamayan Naglilingap kami pag kami nasa lantaan ng bagyo, mga baha, mga ganyan, kahit na anong klaseng mga unos, nag-outreach po kami, naglilingap kami. Ito kayang sinasalihang outreach nito. Alam kaya na galing sa masama yung kanyang ginagawa, yung ibinibigay niya? Dinodonate. Yung dinodonate niya. Ito ngayon, yung huling sinabi niya. Diyos na bahala sa iyo, Brad. Kaya ka nga isinilang ng may balat sa muka yung ugali mo, Brad. Ginawa pa nilang masamang tao si Jeep Doctor. Di ba? Bakit ko ba to kinuha, itong post ni Jeep Doctor? Mga kapatid, sa dami na po ng mga ginagawa namin dito, kasama sila Rudy, sa dami ng mga vlogs namin, na itong mga lukulukong buy and sell na to, na pinipitik yung odometer, paniniwalain kayo na kaunti lang ang tinakbo nung mga sasakyang binebenta nila. Pagdating sa'yo, laspag, sira, pati makina. Maraming sira talaga. Marami, di ba? Yung mga ginagawa natin. Mga dinadala dito nabili ng isang linggo, tapos daming sira. Daming sira, hindi na pinakinabangan, sira ang transmission. Bakit ba dumadami yung mga yan, mga kapatid? Bakit dumadami sila? Sa dami kasi nung mga Grab taxi na yan. Nung hindi pa uso ang Grab taxi, hindi mo pwedeng pitikin ang odometer. Kasi alam mo na galing yun sa taxi. Pag ibinenta nila yon, makikita mo sa registrations nyo, nagaling yun ng taxi. UB, yung mga ganyan. Pero ito kasing mga Grab na to, nung nauso yung mga TNVS na yan, hindi mo alam yung binili mong kotse ay Grab. Maganda yung kalabas, maganda yung loob, yung interior, pero laspag yung makina kasi tumakbo na ng 200, 300. Araw-araw na sa kalsada. Araw-araw. Tapos doon pa natutulog yung may-ari nagpapahinga siya. Ang plaka niya hindi naman pinalitan. Sa taxi kasi ang plaka dilaw Di ba? Sa mga PUJ, dilaw. Sa mga UB, dilaw. Yung kasi talagang private ang plaka nun. At hindi mo malalaman kung yung binibili yung mga second hand na yan ay galing yan sa Grab. Kaya kung meron bang tsansa na malaman natin yung mga binibiling sasakyan na yan ay galing sa Grab, sigurado hindi nyo bibilhin. At hindi makapanloloko itong mga buy and sell na to. Sobrang sama. Sinisisi pa nila si Jeep Doctor dahil ibinubulgar kasi ni Jeep Doctor. Si Jeep Doctor kasi, doon sa mga scanner na binebenta niya, taga-benta kasi ng scanner yan si Jeep Doctor, di ba? Makikita talaga odometer. Makikita yung odometer yung binebenta niya Yung tunay na takbo nando sa scanner Nakikita yon doon sa ginagamit niyang scanner. Kaya ibinubulgar ngayon ni Jeep Doctor. Ako naman, ang ibinubulgar namin dito, kasama na rin yon, pati yung trabaho na ginawa nila. Kasi kami hands-on, actual. Yung mga sira ng sasakyan na nakikita namin, dinadala sa amin dito, doon may imbestigahan na namin. Nako, ito,
piniktik ang odometer nito. Saan ka nakakita? 60,000 tinakbo. Sira ang makina. Blow-by pa. Blow-by pa. Tapos ang mga bearing, naguugungan. O kasi tumakbo na ng 300,000, tumakbo ng 400,000 kilometers eh. Pero pagbili mo, nakalagay 60,000 kilometers lang. O, napaniwala yung bumili. Kung ikaw makabili ng ganun, Rudy, anong mararamdaman mo? Hindi, kasi Ha? marami ding aayusin. Maraming ayusin. Saka yung perang pinambili mo dun, inipon mo yun para makabili ka ng medyo maayos-ayos na sasakyan. No? Tignan mo, Rudy, ulitin ko ulit yung sabi nila. Ha? Uulitin ko sa umpisa. Ito sabi niya, Boss, normal lang magpitik ng odo para tumaas value ng sasakyan, yung halaga daw ng sasakyan. Dapat alam mo yan. Pag pinitik kasi, yung odometer, kung galing yan ng 200 or 300, pag nilagay mo sa 60 lang yan, pinitik mo, di siyempre, tataas ang halaga nun. Kasi akala ngayon nung bibili, ay sariwa. Oo. Diba? Tapos siyempre, ilang taon pa lang yan dahil nga ginamit pang Grab o sabihin mong 2 taon pa lang o 4 na taon pa lang ang tinakbo, 30,000 lang. Pwede. Sariwa, hindi mo alam galing sa Grab. Kaya nabebenta nila ng mataas. Aminado na tong kumag na to para tumaas ang value. Tapos sasabihin niya, maliit lang daw kinita. Di ba? Itutuloy natin. Sabi niya, as long as wala problem, major parts, not a big deal yan. Ano ba major parts? Ito, engine. Di ba? Kasi yung bibili, hindi naman marurudis ng isang araw yan eh. Tsaka hindi naman sila papayag Di ba? Halimbawa, transmission. Hindi mo naman makikita kagad problema niyan Pag uminit, saka lang naman makikita ang sira eh. Ang sira, di ba? Lalo na yung blow-by. Sabi nitong kumag na to, as long daw na walang problema ang major parts, it's not a big deal. Pa-English-English pa tong na to. Kaya pagka kayo bumili ng sasakyan at medyo pa-English-English tong nagbebenta, iwan nyo na. Dito, pa-English-English mo ito Tsaka itanong niya sa kanya, kung kung normal ba yung pinipitik yung odometer, basta bumili kayo sa buy and sell, tanong nyo, normal ba na pinipitik yung yung odometer? Kasi daw yun, gusto daw ng Diyos yun, sabi niya rito Yeah, okay, ito pa. Huwag mo i-expose ang mga buy and sell dahil may pamilyang pinapakain at pinapaaral yan sila. Mahiya naman kayo. Daig nyo pang magnanakaw dito. Di ba? Kasi yung magnanakaw yan nang hindi alam nung may-ari. Ikaw, harap-harapan, niloko mo yung sasakyan, niloko mo, pinitik mo yung odometer, harap-harapan kang nagnanakaw. Pati yung bibili. Pati yung bibili, niloloko mo, harap-harapan yon, daig mo pa yung magnanakaw. Ito pa, paano yung pinapakain mo sa pamilya mo, mahiya ka naman. Galing sa masama yung ginagawa mo, yung ipinapakain mo. Tapos nagdurusa ngayon yung nakabili ng sasakyan, umiiyak sa laki ng gastos. Ito pa. Doble gastos na. Oo, doble gastos. Tapos sabi dito, yung kakarampot nakita, malaking tulong na yon, Brad. Huwag kang bida-bida sa social media. Anong kakarampot nakita? Matindi kayong magdrama. Hindi kayo kumikita ng maliit dito. Dahil kung kakarampot nakita, hindi mo pipitikin ng odometer. Kumita kang 5,000, okay lang, pass break. Oo. Di ba? Kumita ka ng 10,000, okay na yon. Pass break pa rin yon sa iba. Kasi nga, as is where is, kahit medyo gasgas yung sasakyan, hindi mo na hinilamusan. Kasi pag nagilamos ka, di ka kikita pass break na yon, kumita ka ng kaunti. Pero ito, na babaguhin mo yung odometer, tapos sasabihin mo pa kay Jeep Doctor, saka sa amin, na katulad ng aming ipinaglalaban, na kami pa ibida-bida sa social media. Naku, si Jeep Doctor kasi tinakpan pa yung mukha dito tinakpan yung mukha Kitang-kita sa tinakpan Tapos pinagmalaki pa niya, yung brother-in-law ko, BNS din. Ano ibig sabihin ng BNS? Binis. Buy and sell yan Oo. Pero dito, bad na seller to. Bad na seller din. Ayan, namimitik din, pero madami nang natulungan yon. Malaki donate niya tuwing may outreach program kami. Masama na ba yun? Wala kang respeto sa kapwa mo. Nako, kung ano man yung grupo nyo na nag-outreach na yan, maniwala kayo, pag nalaman nila, napanood ngayon dito sa vlog ko, itong sinasabi mo na to, baka tanggalin ka nila. At sasabihin nila, sa kasamaan pala nang gagaling yung dinodonate yung magbayaw Yeah? Si Jeep Doctor ang nag-post ito, kinuha ko lang So yung huling-huling sinabi mo, dinamay mo pa ang Diyos. Sabi mo, Diyos na bahala sa iyo, Brad. Kaya nga isinilang na may balat sa muka. Yung ugali mo, Brad. Yung balat mo,
buhaya eh. Di ba? Okay lang yung makapal na mukha. Sa'yo, buhaya to eh. Kurakot to eh. Kurakot talaga. Kurakot to. Grabe to. Kurakot. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo sa pagbili ng second hand. Ito, aminado, itong mga buy and sell na to, bad na seller na to, na pinipitik talaga nila yung odometer. Kasi may nabibili talaga sa online, sa Lazada, saka sa Shopee, nung pampitik na yan. Kaya hindi ako bumibili niyan. Baka mamaya, pagbintangan nyo pa ako. May nabibili niyan, nasa 20,000 pesos din yung, yung gadget na yon. Maibabalik niya ngayon kung saan, kung gaano karami yung tinakbo. Kung gaano kaliit, maibabalik niya yon. Kaya mag-iingat po kayo. Huwag po kayong bibili dito sa mga ganitong klaseng buy and sell, yung pa-English-English. Na, yung medyo pa-bright. O, huwag kayong bibili dyan. Baka mamaya, yan yung pumipitik. Hindi naman lahat meron naman talaga kasing bright. Pero mararamdaman nyo, na kapag ka itong mga ganitong buy and sell, sabi ko nga sa inyo, yung lahat ng maganda ay sinasabi niya para sa sasakyan. No? At sinasabi niya, okay yan, gas and go na yan. No, mag-ingat-ingat din po kayo. Dahil aminado sila na ginagawa nila yan para makapag-donate doon sa kanilang outreach. Okay yan. Sasakyan na lang. Oo, sasakyan na lang. Drive na lang. Naniniwala ka ba doon na sinabi niya na Diyos na bahala daw sa atin? Ha? Totoo yun. Oo. Dahil sa maganda, mabuti ang ginagawa namin, talagang kami ay lalo pang bibigyan ng maraming biyaya ng Diyos. Maraming blessings. Kaya hindi namin kailangang mandaya sa aming kapwa. Tingnan nyo, punong-puno ang shop. Kasi hindi kami nandadaya. Di ba? Talagang bibiyayain kami, pati sila Rudy, mga anak nito, ang gagaling, kambal, ang tatalino, biyaya yon dahil maganda yung ginagawa niya, nakakatulong siya sa mga customers po namin dito. Pero kayo, bilang na ang araw nyo, kasi iba yung Diyos na sinasabi nyo. Diyos ng kalukuhan yung sinasabi nyo, Diyos-Diyusan. Okay, ito, binuksan namin para ipakita doon sa may-ari, kasi nga wala siya dito. Kailangan, Rudy, maibaba mo yung cylinder head para maipakita ngayon natin yung cylinder. Oo, sir. Para malaman natin kung talaga bang ito ay loose compression. Ngayon, kung hindi naman loose compression, hindi naman natin ibababa pa yung makina, ipapa-replace na lang natin yung cylinder head. Kasi overheat. Oo. Overheat yan eh. O overheat, mag-top overhaul na lang po tayo. Mga kapatid, tandaan nyo po, yung mga BNS, bad na seller, mag-ingat po kayo dyan kapag po kayo ay bibili ng segunda manong sasakyan. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat.